para sa isang pamilya yung pagsunod sa Diyos. Sabi nga nung mga kawikaan ng Amerikano nung araw, the family that prays together stays together. Kuminsan ang ulang sa mga pamilya, yung pagkilala sa Diyos, pananalangin, yung pagsunod sa aral. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, mga ka-U3. Welcome po ulit sa atin pong regular na episode. And of course, I'm very glad to be seeing you once again. At sana po ay safe po kayo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Dahil sa totoo lang, we're shooting this in July 2025. At talagang rainy season na po talaga. Ang lakas po ng ulan. At meron po actually bagyo ngayon as we're shooting this video. Kaya please be safe, mga ka-U3. Sa mga baguhan po sa ating channel, ang ating pong ginagawa, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. At dahil based po tayo sa mga tema, sa mga paksa, ang ating past video reactions, discussion po ni Brother Eli patungkol po sa mga magulang, no, ayon sa Biblia, ano yung kumbaga pagiging responsible sa ating sexual intimacy, sa ating pagiging magulang. And in a way, this is related to that, pero ito po mas general. Ito po ay nakafocus sa mga padre de pamilya. I think some other issues about what makes a good dad or something like that, mga ka-U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, hindi ako member ng MCGI, so please take it with a grain of salt when I give my agreements or my disagreements. I am just being a fair reactor and I always try to consider ano yung posible na mga tanong ng mga non-members in a particular statement, reference, or verses na nami-mention sa atin pong mga source video. Wala pong purpose ang ating channel na nagsasabi na huwag niyong kaaniban ng isang particular na relihiyon o kaaniban ng isang particular na relihiyon. So, if everything now is ready, mga ka-youth, sabayan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Ang pangunang paraan ng pagpapadre di pamilya, dapat matuto ka ng aral ng Diyos. Unang-una yun kasi ang sabi doon sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa pag-aalaga sa anak, ang sabi sa mga ama, tuturuan nyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang unang dapat makaalam ng aral ng Panginoon. Paano mo ituturo sa anak mo yung hindi mo mismo alam? Kaya ngayon, mayroong mga padre de pamilya. Ang tawag lang, padre de pamilya. Pero hindi totoong padre de pamilya. Mga irresponsable. Kaya ang ating henerasyon, pasama ng pasama eh. Itong henerasyon na ito, napakabulok na. Mga anak nakalulong sa drugs, mga magulang nakadrugs din. Yung anak, busy-busy sa iPad. Yung magulang busy-busy naman sa virtual games. Walang panahon para ituro sa anak ang aral ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia, mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong anak. Huwag kang sigaw ng sigaw, tadyak ng tadyak. Babatuin mo anak mo, tatadyakan mo, papaluin mo. Huwag ganoon. Turuan nyo sila ng aral at saway ng Panginoon. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Bata pa lang mag-uumpisa ka na magturo. Ang punto ko, para ka maging talagang padre di pamilya, ikaw ang unang-unang dapat makaalam ng aral at saway ng Diyos. Yung mga instructions from the Lord, dapat alam mo. Marami ngayong padre di pamilya, walang alam sa aral ni Kristo Kasi hindi naman tinuruan ng mga pare, hindi tinuruan ng mga pastor. Ang itinuro, ikapo, para yumaman yung pastor. Pero yung aral ng Diyos, hindi tinuturo, hindi hinihimay, hindi dinidetalye. Miski sa pakikisama sa asawa, dapat alam mo rin Unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, you will dwell with your wife according to the faith.
according to righteousness. Ayon sa pagkakilala sa Panginoon. Ang ipapakisama mo sa asawa mo, yung paraan ng Diyos, kung paano mo siya tatratuhin, kung paano mo siya mamahalin, kung paano mo siya igagalang. Umpisa natin uli, kapatid na Daniel. Gayon din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Aalalayan mo ang asawa mo, hindi mo tatadyakan, hindi mo sasampalin, hindi mo sasaktan ng damdamin, hindi ka magiging mapait sa iyong asawa kasi batas yun eh. Basahin natin sa Colosas 3:19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Pero lalaki mapait sa babae. Kung magsalita, parang ang kausap niya, kaaway niya. Parang ang kausap niya alila niya o alipin niya. Ang babae, binibigyan ng pagpapataan. Pakundanganan ninyo ang asawa niyo, parang marupok na sisidlan. Ang ibig sabihin ng weaker vessel. Halimbawa, iinom ka sa plastic na baso. Kahit ibalibag mo, okay lang eh. Pero pag ang iinuman mo, yung basong babasagin, abay, dinadahan-dahan mo ang paghawak. Dinadahan-dahan mo rin ang paglalapag. Hindi kahit balibag, mababasag yan. Ganon ang babae. Parang marupok na sisidlan. Kaya mula sa pakikisama sa asawa hanggang sa pagdadala ng anak at ng pamilya, kailangan alam mo yung aral ng Diyos. Basahin natin ang 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ba't pala ang isang tao kinakandili niya yung kanyang sariling sambahayan? Yung sariling kanya. All that is within his domain. Yung mga irresponsable. Nagpadre di pamilya, walang makain ng pamilya. Andun siya sa barkada, lasingan, sa sugal, sa bisyo. Yan hindi dapat ikinukonsider padre di pamilya yung mga yan eh. Walang karapatang magpamilya yung mga ganun, mga irresponsable. Pag hindi ka nagkakandili sa iyong sariling sambahayan, ay tumanggi ka sa pananampalataya, you have refused the faith. And you are worse, mas masama ka pa kaysa sa hindi sumasampalataya. Paano ang tamang paraan ng pagpapadre di pamilya? Mula sa pakikisama sa asawa hanggang sa pagpapalaki ng anak at sa pagdadala ng pamilya, dapat matutunan mo muna ang aral ng Diyos. Okay, before we continue sa next na naman po na video, I was told by our staff na yung compilation na ito parang 4 or 5 videos lang po. So this is not very long. Although gusto ko lang po magbigay ng insight doon po sa pagiging tama at mabuti na padre de pamilya. And I have to say may mga weaknesses po ako bilang isang tatay, mga ka-U3. Bilang isang husband, sometimes hindi maganda yung pakikitungo ko, lalo na sa choice of words ko paminsan-minsan at nasasaktan ko yung damdamin ng aking asawa. As to pananakit naman physically, it's something I think na hindi dapat mangyari sa aking opinion dahil tayo po kasi mga lalaki, malakas kasi tayo, di ba? Physically. So kung iisipin natin as what the Bible described there, sisidlan, no? Na marupok, fragile, na madaling mabiyak, madaling mabasag. Ang sad reality, meron po mga padre de pamilya, quote-unquote, na imbis na sila yung napoprotekta sa kanilang mga asawa, sila pa yung nananakit. It is something that happens mga kayuthi with other families. And for me, I think it is really sad dahil sa mga temper na hindi nga
wala po nakokontrol, umabot pa sa pisikalan. It's something that bothers me honestly, and I believe should really not happen. Hindi lang po yun sa lalaki to babae ha, pati din mga babae sa lalaki. Oy mga misis, wag din po kayo mapanakit sa inyo po mga bana. Bana, by the way, ayan, matagal ko ng petisyon niya na idagdag sa wikang Filipino. It means asawang lalaki. Anyway, a little bit of a recap. So sinasabi ni Brother Eli, kapag ikaw ay isang padre de pamilya, dapat ikaw mismo ang unang nakakaalam ng saway at aral ng Diyos. As what I mentioned sa mga past video reactions, I really like this idea, yung pagkakombine, no? Saway at aral. So magkadikit, di ba po mga ka-youth? And naganda din ang choice of words ni Brother Eli as it was mentioned, no? Pagkakandili, to nurture, no? To take care, to support, something like that. And Brother Eli also highlighted, yung pagdwell with your wife, it should be based on or according to faith and righteousness, mga ka-youth. 5:11 ng Mateo. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Pagka ang kanilang sinasabi, pawang kasinungalingan sa pag-uusig sa inyo, doon po tayo nagiging mapalad pagka ginawa nyo, tinutuon nyo, na ginutom nyo nga sila, magkakaroon sila ng karapatan sabihin na totoo talagang ginugutom nyo sila. Pero pagka hindi naman ganon, kasinungalingan yon. Dahil lamang kay Kristo, ginaganon kayo, mapalad kayo. Kaya kung gusto nating maging mapalad, kahit na inuusig tayo ng ating mismong sariling pamilya, ang gawin natin, hanggang magagawa pa natin gumawa ng mabuti, ituloy natin, kapatid. Huwag niyong gutumin ang pamilya niyo. Unang-una, obligasyon niyo yun sa harap ng Diyos. Pagka ginawa niyo yung kayo ang magiging dapat, kasi ang sabi sa unang Timoteo 5:8, ang hindi nagkakandili ng mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Para wag tayong maibilang masama, kailangan kandilihin natin yung ating pamilya in whatever situation at mapapatunayan natin sa kanila at sa Diyos na hindi talaga tayo masamang ama o kaya irresponsable. Huwag tayong maglagay sa puso, kapatid, ng yung bang diwa ng paghihiganti. Hanggang matitiis nyo, tiisin nyo. Hindi nyo dapat na ikadalamhati, kapatid, kasi nakasulat sa Biblia. Ang magiging kaaway ng tao, ang kanyang sariling kasambahay. Ang sabi. Kaya ang umibig sa asawa, sa magulang, sa anak na lalaki, sa anak na babae, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya siguro, ang kailangan nyong gawin, kapatid, yun nga, magtiis alang-alang kay Kristo. Pag hindi nyo na kaya, umalis muna kayo. Ang kayong gagawa ng masama, kapatid. Ang binding power para sa isang pamilya, yung pagsunod sa Diyos. Sabi nga nung mga kawikaanong Amerikano nung araw, the family that prays together stays together. Kuminsan ang kulang sa mga pamilya, yung pagkilala sa Diyos, pananalangin, yung pagsunod sa aral. Kasi ang pang-ayos ng buhay natin, yung aral ng Diyos, mga salita ng Diyos, para sa pamilya, para sa ama, ina, anak, magkakapatid, yun ang pinakagiya, yung salita ng Diyos. Sa isang pamilya, pagkakulang kayo ng binding power ng faith, ng pananampalataya sa Diyos, pagsunod sa kanyang aral, maaaring lumitaw lahat ng problema. 9:12 ng Ecclesiastes. Basahin natin. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan
pagka biglang nahuhulog sa kanila. Maaaring ang tatay mo biktima ng masamang kapanahonan kaya siya nakulong, ano? Hindi ko naman sinasabing may kasalanan siya, pero nangyayari kasi yan sa mundo eh. Kaya nga kailangan tayo makarating doon sa kaharian ng Diyos eh. Doon wala nang problema. Dito marami, may masama kasing demonyo at satanas sa mundo eh. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, kung paano yung isda nahuhuli sa lambat, walang kamalay-malay isda, langoy-langoy siya. Pala lambat na yung napasok niya eh. Gayong din naman yung ibon, kakanta-kanta pa, no? Tapos biglang dadapo, hindi niya alam bitag pala yun. At yan, maaaring mangyari yan sa lahat ng tao. 9:2 ng Ecclesiastes. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis, at sa marumi, sa kaniyang naghahain at sa kaniyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa gaya ng natatakot sa sumpa. May pangyayari sa matuwid, nangyayari sa masama. May pangyayari sa masama, nangyayari sa matuwid, sa mabuti, sa malinis, sa marumi, etc. Equally things come sa mga tao sa lupa. Kasi hindi naman talaga itong lupa ang inintensyon ng Diyos na maging permanent nating dwelling. Ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo kasama niya dun sa kanyang kaharian. Kaya dito sa lupa, inihahanda tayo ng Diyos na maging mabubuti para makarating tayo dun sa buhay na ipinangako ng Diyos sa atin. Okay, before we continue mga ka-youth, medyo curious lang po ako dun po sa statement na nasabi ni Brother Eli. Things come equally na may nangyayaring masama sa mga mabubuting tao at mabubuti naman nangyari sa masama. So, in a way, this is a bit related with what we talked about the last time, no? Na yung patungkol nga po sa quote-unquote consequences. Please watch that previous video. But mga ka-youth, regarding this, kung may mga dumarating na masama sa mga Kristiyano, sa mga mabubuting tao, ano po yung extent ng God's will and then the extent of quote-unquote God's protection? Kung tayo ay Kristiyano, kumbaga ilang percentage, if we can quantify it, no, na tayo ay protektado ng Diyos sa mga posibleng masamang mangyari sa ating buhay? Or may sense pa ba na we still have to continually ask for supplication for safety and security when in the end, it's still God's will, mga ka-youthry, on what will happen to us? It's a little bit philosophical, mga ka-youthry, so please let me know what you think about that. But going back to what Brother Eli has said also, sa second part po ng video compilation na ito, yung inuusig nga po ng kanyang pamilya, and most likely I'm guessing the other family members are not from the same faith po siguro. And Brother Eli mentioned na kinakailangan magtiis, at po mag-isip ng pagiganti, of course. Pero gusto ko lang po i-mention yung translation as to the Filipino word. Please correct me kung nagkamali ako. Pero sa Bible kasi sa English yata ang term is blessed, diba po? Pero sa Filipino, ang ating translation is mapalad, which is quite interesting dahil it may mean two things. It's either you being lucky or blessed, and then the other variation of the word mapalad would be yung iyong destiny, yung iyong kapalaran, di ba po? In as much as, yes, the Philippine language is beautiful with the word mapalad, pero honestly, I prefer the word blessed. So anyway, let's continue here. Kaya kung nakakasalubong tayo rito ng mga problema, huwag ka lang mawawalan ng tiwala sa Diyos, kapatid. Marami na kaming nakitang ganyang kabutihan na pagka nagtitiwala ka sa Diyos, nagagawa ng Diyos ng paraan na malutas ang mga problema, maaaring mabuo uli kahit ang isang nasirang pamilya. Ang kulang lang, kapatid, pagkilala sa Diyos, pakikinig ng aral at pananalangin. Matuto kang tumawag sa Diyos, manalangin, hikayatin mo yung iyong mga kapwa sa pamilya mo na kumilala rin sa aral ng Diyos. Alam mo, kapatid, meron kasing nanggugulo sa mga tao eh. At ang pangunahing target nung nanggugulo ay ang pamilya. Yang pamilya kasi ang pinaka unit ng society. Pagkaya ng nasira, masisira na ang sosyedad, ang tinatawag na mankomunidad. Kasi
Para rin yung ating katawan, ano? Pag yung isang selula, yung cell nasira, Building block. masisira yung tissue. Pag nasira yung tissue, masisira yung organ. Bawa, nag-umpisa sa bato mo, may nasirang tissue, masisira ngayon yung kabuuan ng bato. Masisira ang kabuuan ng katawan. Ang pinakaselula ng sosyedad ng tao ay ang pamilya. Of course. Yan ang target ng demonyo, guluhin ang pamilya, na pag-away-awayin ang mga tao. Meron kasing ganito sinasabi sa Santiago, Kapitulo 3, versikulo 16 at 15. Pakinggan. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sa dyablo pala galing yan Ang sabi, kung saan nandoon ang pagkakampi-kampi, paninibugho, mga inggit, mga selos, doon naroon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi yan ang karunungan bumababa mula sa Diyos, kundi yan ang wika ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Trabaho pala ng dyablo yan, kapatid. Kaya yung isang pamilya na walang Diyos, ang gugulo ron, dyablo. Para naman wag magulo ng dyablo ang isang pamilya, ang sabi sa Santiago 4:7 ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Ang kailangan ng tao para wag tayong maimpluwensya, magulo ng dyablo, sabi ni Santiago, pasakop kayo sa Diyos, magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Para palahiwalayan ng dyablo ang pamilya, kailangan yung pamilya pasakop sa Diyos. Pagka walang Diyos na sumasakop sa isang pamilya, hindi kayo tatantanan ng dyablo. Mararanasan mo yung sinasabi mo na, sabi mo bakit napakahirap? Unang-una, panalangin, kapatid. Panalangin mo yung iyong pamilya, mga anak, yung asawa mo, panalangin mo sila. Unang-una sa lahat. Okay, before we continue, napakabitin naman ng previous video na naputol po sa ating original source video. Pero gusto ko lang po mag-highlight a little bit on that, mga ka-U3. So, mga things na kinakailangan natin gawin para sa ating pamilya, para magkaroon ng binding power. Trust God. Kilalanin yung aral ng Diyos. Number 3, pakikinig. And number 4, panalangin. At nasabi ni Brother Eli na ang dyablo, ang target talaga niya is guluhin yung ating mga pamilya, mga ka-U3. So, anong kinakailangan natin gawin? Kumbaga parang pangontra ito sa target nga ng demonyo, kinakailangan natin magpasakop sa Diyos, mga ka-U3. So anyway, last video na po yata ito, so let's continue here. At yun Kasi ang makagagawa ng pagbabago sa isip ng tao, pati puso, ang Diyos. Pag nakikita ng Diyos na taimtim kang manalangin at taimtim kang humihingi sa Kanya, sumusunod ka sa Kanyang kalooban, napakadaling bagay sa Diyos na baguhin ang isip ng asawa, mga anak, pamilya para makakilala sila ng totoo. Pangunahin yun. Ikalawa, yung mabuting pakikisama sa pamilya, Pagpapakita ng lalong matinding paglinga, pagmamahal, pag-ibig, pag-aalaala kasi ang tao kasi tumitingin ko minsan hindi lang dun sa aral, tumitingin din sila sa epekto ng aral sa tao. Yep. Gaya nung sinasabi doon sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 1. Basahin natin. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Ugali ng babae, nakakahikayat yun sa lalaki kahit walang salita. Kung ayaw nilang tumalima sa salita, mahikayat sila sa magitan ng ugali ng asawang babae.
mahikayat yung lalaki. Baliktarin mo sa kaso mo. Pwede mong mahikayat yung babae kasi ikaw ang lalaki. Pwede mong mahikayat sa magitan ng iyong ugali. Yung ipakikita mong pag-uugali pag natanggap mo ang aral ng Iglesia ng Diyos, yun ang magpapatunay sa asawa mo na ang natanggap mo totoo. Gumamit ka lang ng ekstrang paglinga, pagmamahal, pagsuyo, maaaring madala mo ang iyong buong pamilya. Yun ang sinasabi sa kasulatan. At unang-una, huwag mo kalimutan, panalangin. Okay, mga ka-youthie, so dyan po natatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so sure po ako na marami naman po magta-type dyan, bitin. Ayan. Pero mga ka-youthie, dahil syempre, as mentioned, ito po ay talagang maiksi lamang po na compilation natin para po sa kaalaman ng lahat. Meron po tayong playlist na pag-aasawa playlist, siguro mga more than 10 na or 11 na po yun doon. So please watch those. Pero gusto ko lang po i-mention yung ating mga learnings po mula nga po sa ating compilation. Ako yung nagustuhan ko po dito ng ating way ng pag-fight back laban sa demonyo, lalong-lalo na po sa target ng demonyo na guluhin yung ating mga pamilya is ang pagpapasakop sa Diyos. So na-mention doon of course that the family that prays together stays together. Ayan, very popular po yun na saying. Pero sa last part po ng ating video, na-mention po ni Brother Eli, yung ideya naman na what if na kailangan mong hikayatin yung iyong bana, yung asawa, dahil most likely they are not on the same religion or same belief, mga ka-youth3. Now, this really made me wonder as this question also, I mentioned this sa atin pong INC discussion sa ideya nga po ng pagtitiwalag. What if mga ka-youth3, hypothetical lamang, sa members ng Church of God, ang isang kapanalig ay nag-decide na sundin yung reliyon ng kanyang bana o isang lalaki man na nagpa-convert for example into Roman Catholic or born again. Ano po ang perspective ng Iglesia ng Diyos dyan mga ka-youth3? Is there a chance for example after 5 or 10 years, the former member will decide, babalik na ako sa Iglesia ng Diyos dahil yun talaga ang tama at nagkamali ako sa pag-iwan sa aking reliyon. So ano po kaya ang mangyayari? Will she still be accepted mga ka-youth3? Pabalik sa simbahan? And on the first part naman po, syempre, na-mention doon yung ano yung qualities ng isang padre de pamilya. At what I like about this compilation, siksik, very condensed and straight to the point yung discussions dito ni Brother Eli. And I would have to give props sa ating staff, of course, sa pag-condense nga po at pag-compile po nito. So very applicable, very practical din po yung mga tips ni Brother Eli. And for me, para sa akin, importante yung mga lessons po na pwede nating ma-learn pa. Mula po sa Biblia patungkol nga po sa pamilya, sa mga problema, sa pag-uusig, paghikayat mga ka-youth3. And anyway, if you like these kinds of contents, you already know what to do mga ka-youth3. You can watch this video here, playlist naman yan dito, and also you can click subscribe dahil libre naman po syempre ang atin po mga videos dito sa Youth3. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!